Ayan po, isang pagpalang gabi po. Tunay, ah, yung kaibigan ni Cecil kanina ay paano niya inaalala ang Panginoon. So, the Passover, yun yung kind of extravagant, kumbaga maluhong pag-worship ni Maria kay Jesus. Sobrang luho. Kasi talagang talagang binigay yung pinakamahal na perfume or pabango. So, kay Sister Rebecca is talagang ando naman din yung pag-alala natin at pagmamahal natin sa iglesia. Ngayon naman po, sa akin ay God is mindful of you. Ibig sabihin naman nito, si Lord naman yung nag-iisip sa atin. Si Maria kanina ay inisip niya ang Panginoon. Ngayon, tingnan mo naman, yung relation nung message ngayon ay nandun. So, thankful ako kasi na connect talaga. So, bakit ba si Lord ay sobrang inaalala niya tayo? Bakit ba niya tayo ganun na lang kamahal? Ganun na lang siya ka-aware sa atin. Aware na aware si Lord sa atin. So, ang tanong, pag tinanong po tayo, what is man to God? Sa sarili natin. Sino tayo sa harapan ng Panginoon? Sa ngayon, diba? Anak tayo ni Lord. So, yan po. Makikita natin ang passage ngayon sa Psalm 8. Pwede ba nating basahin? Yung buong Psalm 8. Maikli lang po ito, pero inano ko siya. Sino pwedeng bumasa? Psalm 8, yung buong Psalm 8. Isahin ko na po. Thank you. Mga awit, chapter 8, verse 1 to 9. Kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Verse 1, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Verse 2, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Verse 3, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Verse 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 5, nilikha mo siya mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Verse 6, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Verse 7, mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at sa lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. So, thank you po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, nung sinulat ba ni David yan, ano ba yung kalagayan niya? Ang kalagayan po ni David yan that time ay, siya ay nagme-meditate. Minimeditate niya, they reflecting on nature, particular, meditating on man's place. Nasaan yung kalagayan ng tao? Then, yung relation natin sa nature. So, yun po yung ano niya. Sinulat ni David itong Psalm 8 to help and appreciate how awesome our God. Sino ba? Gaano ba kalaki si Lord sa atin? How powerful God is. Gaano siya makapangyarihan. So, sinulat ni David yan. Now, ang ano kasi, gusto kong makita dito, how God rule. Paano naghahari si Lord? Rule all over the earth, the universe, and most especially sa atin. Sa atin, kasi, yung ano niya, yung special tayo. Basta special tayo sa harapan ng Panginoon. Now, yung position kasi na tinutukoy ko dito, talagang yung position. Ano yung position natin? Position of man and another aspect that we need to know and appreciate our identity. Kailangan malaman natin kasi kung ano yung kalalagayan natin. Ano yung, di ba sa school? Pag sa school, dapat di ka pwedeng pumasok kapag wala kang ID. Ganun yun. Yun yung
Yun yung identity natin kay Lord. Kailangan nakita ni David yan nung sinusulat niya that time. So, David help us to understand at para lubos natin maunawaan ng ating pag-asa sa Panginoon. Kailangan natin yun. Kasi kasi to, di ba sabi ko kanina, maikli lang to. Itong buong chapter ng 8 na to, sabi ko kanina, David meditate. Mula sa verse 3 to 8. Andito rin po yung God's creation niya. Then, at nakita rin na David yung pagiging special child natin. Hindi special, special place natin kay Lord. Hindi po special child, special place kasi talagang God's creation tayo. God creation yun. So, now, ang tanong, why is God mindful of us? Bakit si God mindful sa atin? Kumbaga, lagi niya na lang tayong inaalala. Lagi, kala nyo lang hindi niya tayo inaalala niya tayo, kapatid. Then, pangalawa, what have we done to deserve God's attention and care? Bakit? Ano ba ang ating ginawa to deserve God's attention and care? Ano ba? And why does He care for us so much? Bakit ganun na lamang tayo kahalaga sa Kanya? Kailangan, dito sa buong psalm na to, andyan makikita. And then, ang isa pang tanong, who are we that He would care to know our names and feel our hurts? Ganito, sino ba tayo para sa Kanyang pagmamahal? To the extent na alam niya ang ating mga pangalan at sakit na ating pinagdadaanan. Bakit? Ganun na lang. Mindful kasi, sa meaning ng mindful kasi, sa adjective, aware. Yung meaning ng mindful, aware, actively attentive, or deliberately keeping something in mind. At talagang sinadya niya. Sinadya niya na tayo ay tignan, subaybayan. Ganon si Lord sa atin. Ganon siya So, di ba, tayong mga minsan mga nanliligaw, di ba? Halimbawa, para maano naman tayo. Diba, parang si Mrs., tatanungin ko, hindi ka ba napapagod? Huwag mo ko talaga nanligaw, hindi siya nanligaw Diba? Sakto. Andyan si Mama. O, nandyan si Mami Lisel. Hindi ka ba napapagod? Diba? Diba sa? Tapos joke lang yan pero sabi ko, kasi maghapon kang tumatakbo sa isip ko O, diba? parang ganun. Si Lord sa atin, ganyan na ganyan. Maghapon pong tumatakbo ang isip ni Lord sa atin. Joke. Kala nyo joke yan, pero ganyan po si Lord sa atin. Ganyan na ganyan si Lord sa atin. Diba? Kung paanong, diba? Sabi ko nga, diba? Kung paanong ang mga kabataan ay once na in love, diba? Paano ba na-in love ang ating mga kabataan ngayon? Ha? Si Isra nangingiti, Kung paanong na-in love, diba? Tayo. Siguro, yung mga nagdaan sa mga na love at first sight, diba? Diba, Sister Rose? Alam natin yung pakiramdam na laging nasa isip. Sister Ami, natatawa. Di ba? Alam natin kung paano. Di ba? Hindi talaga yung tumitigil. Hindi nawawala-wala sa isip natin. So, God is mindful of you. Sabi ganyan. Kaya nga si Haring David dito, sobrang napapaisip that time kung bakit ganun na lamang tayo inaalala ng Diyos. Gayunpaman, sino ba tayo para isipin ng Diyos? Kung tutusin, sobrang liit lang naman natin, di ba? Napakadaming tao. Ano na ngayon? 13 billion na yata tayo ngayon sa buong mundo. So, sobrang naman natin, di ba? Sobrang liit lang natin. Sobrang hina lang natin sa mata ng Panginoon. Gaya ng sanggol or walang kasapatang lakas. Ganyan na ganyan tayo sa harapan ng Panginoon. Isa lang po tayong baby. Kasi po bakit? Kasi po tayo ay nilikha hindi sa pamamagitan. Kaya ako sinasabing special child tayo.
Kasi hindi niya tayo nilikha sa pamamagitan ng salita, di ba? Di ba yung God creation niya, lahat sinabi. Lahat. Magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng araw, magkaroon ng hayop. Di ba? Pero tayo, anong ginawa ni Lord? Di ba? Dumampot siya ng dust on the ground. Di ba? At hinulma. Hinulma tayo. Di ba? Ganun po si Lord nagbigay sa atin at hiningahan niya tayo. So, ganun niya tayo kamahal. Ganun niya po tayo ka-special na kamahal. So, sabi nga ni David dyan, pinagmasdan ko ang langit na iyo, nagawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. So, grabe. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kakaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Now, let's focus po on how great and majesty is our God. Kanina nag-focus si Mary kay Jesus. Ngayon, ipag-focus natin kung gaano ka-majesty, gaano makapangyarihan si Lord. Siya ang pinakadakila sa lahat ng nilalang. Walang maaring magiging mas malakas, mas matalino, at mas dakila sa ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay dakila sa mundo. Di ba? Si Yahweh ang ganap na umiiral sa buong lupa. Wala pong lugar sa buong mundo kung saan hindi siya ang Diyos. Amen? Walang lugar. Saan man ang lahat ng ganap ay saan man ang lahat ng ganap o pangyayari ay nakasalalay sa Kanya. Walang mabubuhay na kakumpetensya niya kahit saan. Di ba? Wala. Nino man. Walang, kahit sino maging kompetensya niya, walang mabubuhay. Siya ay higit sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako. Sinusuportahan niya ang lahat ng mga bagay saan man. So, sabi ko kanina, nakamasid lahat. Lahat ng bagay. Siya ay mas greater at mas matalino, mas kahanga-hanga kaysa sa lahat ng mga bagay saan man. Si Yahweh ang ating guro, ating hari, ating pinuno, ay dakila ng pangalan sa buong lupa. Grabe si Lord, di ba? Lahat na lang. Ano niya, cover niya, kapatid. So, tinalo ng Diyos ang kanyang mga kaaway, di ba? Sa pamamagitan ng kahinaan ng sanggol. Kung inyo pong mapapansin sa verse 2, ano sabi dyan? Binanggit po ang mga sanggol dyan. At kitang-kita ang kahinaan ng isang sanggol. Ang mga sanggol ay mahina, wala pa silang karunungan o kaalaman, sila ay lubos na umaasa sa iba, like Eloisa. Ganyan, umaasa pa yan. Ginamit ni David ang sanggol na ilustrasyon dahil ang baby talaga ay walang magagawa. Sobrang mahina. Ganyan po tayo. Ganyan tayo kamahal. Nakikita ba natin yung difference natin sa Panginoon? Baby lang po tayo. So, nagpapaalaga dapat tayo sa Panginoon. Pero ang lubos na ipinapaintindi ni David dito ay kaya tayo tinawag na man is like a baby dahil God is our ordaining strength. Siya? Or establishing strength. Lakas na hindi natitinag or like a solid, strong tower. Ganun si Lord sa atin. Ginamit ni David ang sanggol para ipakita na ang Diyos ay sobrang lakas. Kasi ang sanggol po ay walang talagang magagawa. Most helpless. Helpless ba tayo? Tinatanggap ba natin helpless tayo sa harapan ng Panginoon? Sa atin nga, sa ibang salita nga dyan, wala nga tayong halaga kung tutusin. Diba? We are isang basahan lang sa Panginoon. Pero dahil nga sobrang iniisip niya tayo, pinakita dito ni David na ang sanggol daw po ay wala talagang magagawa. Ang nilalabas lang nito ay particular sa kanyang bibig, di ba? Ang bibig, ano bang nakikita sa baby, di ba? Laway, gatas, at siyempre yung daldal at ingay. O yan, parang si Eloisa, kulit, di ba? Pero sabi nga, mahal na mahal, yung pag-iyak, ganun din. Ganun kahina ang sanggol. So nakikita ba natin ang kalagayan natin sa ating Panginoon? Kaya tayo iniisip ng ating Panginoon kasi nga, isa lang po tayong mahinang nilalang. Sana makita natin yun, yung halaga ng ipinapakita ni Lord sa atin na tayo'y kanyang inaalala ng sobra dahil isa lang po tayong sanggol sa paningin niya.
So, ang role po talaga ng baby dito sa Psalm, tayo pong mga baby, kaya natin natatalo ang kalaban daw when we, kaya, di ba, tayo, as baby tayo, umiiyak tayo sa pagpipraise kay Lord, di ba po? Umiiyak tayo, natatalo natin ang kaaway. Natatalo natin ang mundo. Di ba po? Sabi sa Matthew 21, 14 to 16, ano sabi diyan? Matthew 21, 14 to 16. Pwede po. Sino po nakakita? Matthew 21, 14 to 16. Mateo chapter 21 verse 14. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Verse 15. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Purihin ang anak ni David. Verse 16, sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. So yun po kitang-kita natin, di ba? Mga bata pa lang nagpupuri na sa Panginoon. How much more kaya po tayo na mga magulang ng mga anak natin, di ba? So, isa pang follow-up verse dyan, yung 1 Corinthians 1:27. Ano po sabi? Ako na po. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. God used the young David to defeat Goliath, di ba po? Napakaliit ni Goliath, napakaliit ni David, pero na-defeat niya si Goliath. Yan po yung mga Goliath na yan yung mga problema natin. Goliath na problems. Pero, sabi nga, iniisip tayo ni Lord dun sa mga bagay na yon na nakaambang. Di ba? Kasi nga, mindful si Lord sa atin aware siya sa atin. So, isa pang dyan, yung makikita natin dyan, yung pwede natin basahin mamaya, yung the birth of baby Jesus brings salvation to the world. Makikita yan sa Luke 2:1-38. Diyan sinasabi dyan, di ba? Kaya nga si Jesus, to defeat Goliath, to defeat ang mga kaaway, ay talagang isinilang si David, si Jesus. Ginamit si Jesus as baby po dyan. So, sabi rin po, di ba sa Hebrews 2:6-8, ano po sabi sa Hebrew 2:6-8? Sa verse 6, sa halip ay ganito ang sinasabi. Ayon sa isang bahagi ng kasulatan, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng tangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong mga nilikha. At ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang pinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasulatan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. So, itong Hebrews 2 na to, 6-8, ito yung parallel ng ating passage ng Psalm 8. Kasi tinawag pong messianic level ito. Dito po kasi, messianic level, meaning po, relating to Messiah. Ito po yung katuparan about Psalm 8. Sinulat po yan ni Haring David. About, nung Book of Hebrews kasi nga, nung sinulat yung Book of Psalm, around 1010 and 930 BC. Then, yung Book of Hebrews, after died 65 to 95. So, makikita natin yung revelation, yung nangyari, yung katuparan, the messianic, ito yung propesya na sinulat ni David dun sa Psalm 8. Makikita natin dun, di ba? Baby.
So, dun sa Hebrews, yan na po yung katuparan no sinulat ni David. So, dito makikita natin yung katuparan, lahat ng nakasulat sa Biblia ay nagkatotoo, di ba? Amen. That Jesus crowned by God to overcome the enemy on our behalf. Bagamat siya'y banal, siya'y nagkatawang tao, ginawang mas mababa ng kaunti kaysa mga anghel. At pinagkalooban ng pamamahala sa lahat ng gawa ng Diyos. Di ba? Tayo, narurul natin ang mga hayop, lahat ng nakikita nating hayop, kaya nating pamahalaan. Kasi nga, mas mababa lang po tayo ng kaunti sa mga anghel. Sabi sa John 20:30-31, sabi po, si Jesus, ang Kristo na nangako ng buhay na walang hanggan, sa lahat ng maniniwala lamang sa Kanya para dito. Sabi sa verse 30, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, talagang ang ginamit po talaga ditong sanggol ay si Jesus doon sa Psalm 8 na yan. Kaya ang pangako ng Diyos sa atin, si Jesus, si Jesucristo na ngayon ay naghahanda sa mga tapat na mananampalataya upang magharing kasama niya sa darating na bagong mundo. Kaya nga ma-amaze ka na lang talaga sa ginagawang paghahanda sa atin ni Lord. Na ano ba tayo? Na aware ba tayo dun sa ginagawang paghahanda sa atin ni Lord? Ngayon? Naku, hindi pa natin, yung mga bagay, sabi nga ni Bishop, yung mga bagay na nakahanda dun sa managmamahal sa Panginoon, kung di ba, gaano niya, binabaan na tayo ni Lord eh. Bumaba siya para sa atin. Isinalba tayo sa tiyak na kapahamakan. Yan yun eh. So, ano pa yung mga bagay na nakahanda para sa atin? Grabe, buhay niya, binigay niya eh. Hindi pa nga dumapo sa isip natin lahat ng mga bagay na nakahanda para sa atin. Kung sa totoo lang po, yung imagination natin ngayon, wala pa yan. Ano pa yan? Hindi natin maaarap talaga ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang ginagawang paghahanda sa bagong mundo, bagong daigdig, which above heavens and earth. Imagine ba natin? Kung nakikita natin ang heavens and earth, hindi pa nga natin nakikita eh, sa mata lang natin eh. Hindi nga tayo nakakarating sa Amerika sa ating paningin eh. How much more yung above heavens and earth na nakahanda sa atin? Di ba? Grabe! Ganon tayo iniisip ni Lord. Ganon po niya tayo talagang. Kaya sino ba tayo sa mata ng Panginoon? We are all gems. Mahalaga tayo sa ating Panginoon. Gems tayo na kumikinang sa kanyang mga mata. Kasi iniligtas niya talaga tayo eh. Kinuha niya tayo sa putikan. Kinuha niya tayo dun sa napakasadlak na kalalagayan. Kaya si Lord talaga, special child tayo. Special child po tayo. Hindi special child na nasa Mandaluyong So, special child po talaga tayo ni Lord. Special na anak. Kaya kung ngayon nga lang, sa mga pinamahala natin na nilikha under the ground, over the air, how much more kaya tayo? How much more pa kaya yung mga inilaan niya sa atin? Imaginein na lang natin. Ano pa yung mga inilaan niya sa atin sa mga naglilingkod, sa mga ginagamit sa ating mga pastor, sa mga makapagturo? Grabe siguro yan. Sabi nga, di ba, dun sa huling natin, region yung bahay natin. Buong region. Imaginein na lang natin. Yung anniversary natin, di ba? Region yung bahay natin. Ano ba tong region na to? Region 3 tayo, di ba? Buong Bulacan, bahay mo lang, di ba? Ganon ang nakahandang palasyo sa atin ni Lord. Nai-imagine nyo ba yun, mga kapatid? Di ba? Grabe! What? So, we are like baby. Ganon, we are like baby, fragile. Madaling masira, mabasag, iniingatan. Ganon tayo kaalaga sa Panginoon. Kaya, kung gaano yung pagpapahalaga ni Maria noon, kanina, na sinasabi ni Deaconess Cecil, ako ng Bishop,
ay sana ganun din tayo sa ating Panginoon. Amen. Grabe. Ano pa, ganun na lang tayo minahal ni Lord. He always mindful to us. God created as man has his vice regent or deputy. Di ba? Deputy. Ano tayo? Mga lieutenant, mga sundalo tayo. Kumbaga, sundalo na tagapaghasik ng salita ng Panginoon. Sana magamit tayo. I-desire natin na tayo'y gamitin ni Lord sa mga bagay na pangkalangumitan lang talaga. Kasi useless yung buhay talaga natin. Na-imagine ko lang useless yung buhay natin once na hindi tayo naglilingkod kay Lord. Sama lang natin si Lord dun sa buhay na gusto niya. Kung ano yung will natin. Will ni Lord para sa atin. Hingin natin yun kasi hindi natin kaya. Aminin na natin, hindi natin talaga kaya yung mga bagay na na para sa Panginoon. So, it's a privilege po talaga. What a privilege na ganun na lang tayo sa paningin ni Lord. Di ba po? Na-imagine ba natin yan, kapatid? Mahal tayo ni Lord talaga. Jesus Christ has regained the dominion and will share it with all believers who are faithful to Him. So, talagang ang pangako ni Jesus, di ba? Ang pangako ni Jesus, nabawi na ni Jesus Kristo ang kapangyarihan. Ngayon, itong real word natin ngayon, at ibinahagi ito sa lahat ng mananampalataya, which is, ang ginagamit natin ay Bible. Yan yung sandata natin na kailangan doon natin hugutin yung mga kung tayo ay tapat kay Kristo sa buhay na ito, tayo ay maghahari kasama niya sa darating na mundo. Amen po, di ba? Kung tayo tapat kay Kristo sa buhay na ito, tayo ay maghahari kasama niya sa darating na mundo. Na-excite ba tayo doon? Okay? Excited tayo. Dapat maging excited tayo. Itong buhay natin, wala, temporary lang to, kapatid. Eternal yung ating asamin. So, ganun na lang tayo inahahanda, ganun na lang tayo minamahal ni Lord. Si tatay, grabe dito ako na-inspire Kahit nahirap na siyang maglakad, Nakaka-inspire po. Ano pa yung pinagsiserve natin? Naku, grabe. Ang blessing kay Tatay Rudy, ewan ko lang. Dapat talaga, gawin na natin yung part natin as kanyang anak, as kanyang baby. So yun po. Gaya ng pinangako ni Jesus, ang mananagumpay ay mamamahala sa mga bansang kasama niya sa Revelation 2:26. Tingnan natin yan. Sa Revelation 2:26. Yan po ako magtatapos. Ano po sabi diyan? Sa magtatagumpay at tutupad ng mga pinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. So, yun po. Di ba? Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, so ibig sabihin, kung ano yung calling natin dito sa mundo, ano yung calling, nais ni Lord sa atin. Kasi hindi natin kaya, hindi natin kay Lord. Mahina tayo sanggol tayo sa paningin niya. Pero timo ang pangako niya, pamamahala sa mga bansa. So, amen po. So, sa Diyos po ang papuri. Salamat po sa mga malulungkot.